Maganda at mapagpalang gabi sa ating lahat mga kawaywab. So, maraming salamat sa ating Panginoon sa patuloy na biyaya na pinagkakalob niyo sa bawat isa sa atin. So, praise God. Bago po natin pag-aaralan ang salita ng Diyos sa gabing ito, tayo po muna ay manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amang nasa langit, sa pangalan ni Jesus, nagpapasalamat kami Panginoon sa gabing ito, Panginoon, sa pagkakataon na ito na muli kami ay magsama-sama sa pamamagitan ng virtual fellowship, Panginoon. Maraming po salamat at sa oras nito, Panginoon, ay humihingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkakasala at maging sa mga pagkukulang naming nagawa, Panginoon. Pakalinisan niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan at kayo po, O Diyos, ang siyang patuloy na maghari at kumilos sa bawat isa sa amin. Dalangin namin, sa oras na ito ay puspusan niyo po kami ng kaalaman at ng karunungan upang maunawaan namin ang inyong mga salita sa gabing ito sa aming mga buhay. At ito, Panginoon, ay magamit namin sa pang-araw-araw ng aming buhay, Panginoon. Samahan niyo po kami at kayo po, O Diyos, sa patuloy na magpala sa amin ng magandang koneksyon sa gabing ito. Muli sa iyo ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, ang ating pag-uusapan sa gabing ito ay compare not. So, ito po ang pinamagatang kong compare not. So, mababasa po natin ang ating text sa 1 Corinto chapter 4 verse 7. Ang sabi po dito, paano kayo makahihigit sa iba? Hindi ba't lahat ng nasa iyo ay ibinigay lamang sa inyo ng Diyos? Kung gayon, bakit ninyo ipinagyayabang iyon na parang hindi kaloob sa inyo? Amen? So, naniniwala po tayo na ang Diyos ay tapat sa ating buhay. Amen? At ang kanyang mga pangako ay patuloy na binubuhos at pinagkakalob niya sa ating buhay. At ito po ay natatamasa o natatanggap natin sa araw-araw. Amen po ba? Kung kaya't bakit po tayo nababalisa sa lahat ng bagay at sa araw-araw ng ating buhay? At bakit po tayo nagdedepende sa sarili nating lakas, sarili nating talino, sarili nating kakayahan, kayamanan, abilidad, at kung sino at ano po tayo ngayon? Ang nais ng Diyos ay i-acknowledge, i-appreciate, at magkaroon po tayo ng pusong mapagkumbaba upang pasalamatan, parangalan, at takilain siya sa ating buhay. So, nababasa po natin sa 1 Corinthians 4:7 na sinasabi po dito kung paano po tayo nakakahigit sa iba. Kung ang lahat ng bagay at kung anong meron tayo ngayon ay sa Diyos po nanggagaling. Kung kaya't wala po tayo dapat ipagmayabang o ipagmalaki sa ating sarili o sa ating buhay sapagkat kung wala po ang Diyos na nagkaloob nito at nagbigay ng pagpapala, wala din po tayo maipagyayabang sa iba. Amen? Kundi kailangan po natin gawin ay i-acknowledge po natin ang Diyos sa ating buhay. Amen? Ngunit sa ating buhay sa mundong ito, hindi po natin maiaalis sa ating pagkatao, sa ating kaisipan, sa ating puso natin na ikumpara ang ating sarili sa iba. It's a nature of man. Ito po ay isang kahinaan ng tao. And as humans, it is in our nature to compare ourselves to others. But nothing good ever comes from it. Amen? Ito na po ay nature natin mga tao, mga nilikha ng Diyos. Kung ikinukumpara po natin ang ating sarili sa iba, tayo po ay sumasang-ayon sa plano ni Satanas sa ating buhay. Sabi po ni Theodore Roosevelt, comparison is a thief of joy. Ibig sabihin, kapag kinukumpara po natin o naghahari yung pagkukumpara natin sa ating sarili, ay ninanakaw po niya ang ating mga kagalakan, ang ating kaligayahan. Kinukuha po niya ito sa ating puso. Amen? Kung kaya't walang may idudulot na ikumpara natin ang ating sarili sa iba. Amen?
Ano po ba ang mangyayari kung pinapairal at namumuhay po tayo na pagkukumpara ng ating sarili o ang ating buhay sa iba? Ito po ay magiging miserable o nagiging miserable ka lang dahil tiyak na meron kang makikita na mas magaling sa'yo, na mas matalino, na mas higit na maabilidad o madiskarte sa buhay at mas merong good looking kaysa sa'yo. Mas malakas, mas popular at mas mayaman kaysa iyo. Ito po yung katotohanan dito sa mundo. Amen? Someone will always be better than you. Amen? Na meron po talagang mga tao na mas nakakahigit po sa atin. Isipin po natin yan. Na meron pong ibang tao na mas nakakahigit sa atin o mas pinagpapala sa atin. The irony, ang gusto po natin mangyari or someone will always be less than you. Amen? Na gusto natin mangyari na sila po ay nasa ibaba at tayo po ay nasa itaas. At tinitignan po natin lagi sa kanila na sila po ay hindi gaanong matalino, hindi gaanong malakas, hindi gaanong matagumpay, hindi gaanong kilala sa lipunan o sa lahat ng tao, hindi gaanong mayaman, hindi gaanong kaakit-akit. Kumbaga, iniisip po natin tayo lang dapat yung nakikita, na-appreciate ng ibang tao. Amen? Na dapat tayo, ako. Amen? Don't compare your life to others. There's no comparison between the sun and the moon. They shine when it's their time. Amen? Ang bawat isa po ay mayroong panahon, mayroong oras upang umangat, upang makilala, upang ma-acknowledge, upang ma-promote, magamit, at maging pagpapala sa iba. Amen? May kanya-kanya po tayong panahon para mag-shine ang ating buhay. We need to do is trust God and do what God's will and plan in our life. Amen? Magtiwala at gawin po natin ang kalooban at plano ng Diyos sa ating buhay. Amen? So ano po yung solutions to stop comparing yourself to others? Ano po yung solusyon po natin para hindi po natin ikinukumpara yung ating sarili sa iba? Unang-una po, show gratitude o ipakita po natin ang ating pasasalamat. Unang-una, kanino po natin dapat ipakita ang ating pasasalamat? Unang-una po sa ating Panginoon, sa ating manlilikha. Amen? Na siyang nagbigay sa atin ng buhay, na siyang nagbe-bless sa atin sa araw-araw. Amen? Na dapat siya ang unang nating pasalamatan. Amen? Pangalawa, ang ating pamilya, na kung saan sila po yung nagbigay sa atin ng pagkamulat para mamuhay. Sila po yung mga nag-iingat sa atin, nag-aalaga sa atin. Amen? At sila po yung mga sumusuporta sa atin kung ano po yung magiging plano natin sa buhay. Pangatlo, yung mga kapitbahay natin, yung mga neighbors natin. Kumbaga, sila din po yung nakakatulong sa atin kung paano tayo nahuhubog. Lalo na po kung paano tayo lumalaki sa mundong ito. Amen? Kung wala po ang ating mga kapitbahay, nag-iisa lang po tayo, kung pamilya lang lagi ang mga nakakasama natin, hindi po tayo nag-grow. Amen? Pang-apat po yung mga leaders natin, lalo na mga Christians leaders po natin, na kung saan sila po yung mga nagbibigay sa atin ng mga magagandang payo o sila po yung susi para mas lalo po tayong lumago sa ating pagkakilala sa ating Panginoon. Amen? At yung mga church member po natin na kung saan yung mga nananampalataya sa ating Panginoon. Na kung saan ito po yung mga tao na tumutulong sa atin para mas lalo tayong lumago sa ating pananampalataya. At yung mga tao na kung saan nagbibigay sa atin ng inspirasyon para sa ating buhay. Amen? Na kung saan sila po yung mga tao na nagbibigay sa atin na kung paano magkaroon ng pag-asa para mabuhay, magkaroon ng magandang plano sa ating buhay. Amen? Kung ano po yung mga dapat nating gawin na magaganda para sa ating kauunlad. Amen? In showing our gratitude,
we need to remember and appreciate God. Amen? Na kailangan po natin, lagi po natin alalahanin at i-appreciate ang Diyos sa ating buhay. Amen? Na sa lahat po ng mga pinaparanas niya sa atin, ang Diyos laging kumikilos sa bawat sitwasyon po natin. Always put in our mind na kung wala ang Diyos, wala po tayong magagawa. We are nothing without God. Amen. So we need to practice gratitude by appreciating and reflecting on things they are thankful for experience, increased well-being, happiness, and satisfaction. Amen. Na sinasabi po sa Psalms chapter 9 verse 1, pupurihin kita Yahweh ng buong puso ko. Mga kahangahangang ginawa mo'y ipapahayag ko. Amen? Na ganito po dapat ang ating puso na magpasalamat sa Diyos. Na kahit anuman po ang meron tayo, anuman po yung mga estado natin sa buhay, at kung anuman po yung mga nararanasan natin sa buhay, ito man ay mabuti o masama, ito man ay pagsubok o pagpapala, ang puso at ang buhay po natin laging nagpapakita ng pasasalamat sa Diyos. Amen? Pangalawa po na solution to stop comparing yourself to others ay unlock the power of contentment. Na kailangan buksan po natin yung pagkakontento natin sa buhay. I-unlock po natin. Amen? Kung paano po tayo makontento sa buhay. Maging masiyahan po tayo kung ano man ang meron sa atin. Kung ito man, ano man yung mga natatanggap natin, ito man ay maliit o malaki, kailangan natin ipagpasalamat ito sa Diyos. Amen? Sinasabi sa Philippians 4 o chapter 4 verse 11 to 13, sabi po dito, hindi sa sinasabi ito dahil sa kayo'y pinaghahanapan ko ng tulong. Natutunan ko ng masiyahan, maging anuman ang aking kalagayan. Alam ko kung paano maghikahos. Alam ko rin kung paano managana. Natutunan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom. Ang managana o ang maghirap. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Amen? Na kung saan ang Diyos ay laging nandyan na nagbibigay sa atin ng kalakasan. Amen? Kung kaya't sa bawat oras at araw ng ating buhay, lagi po tayong magpasalamat sa Diyos. Amen? Lagi po natin na isipin sa ating sarili na makontento kung ano at kung sino po tayo. We need to do is we understand that every season is temporary. Amen? Na ito po lang ay isang temporary lang sa ating buhay. Isa isip at isa puso natin na ang buhay natin ay mayroon kanya-kanyang kapanahunan. Amen? At ang lahat ng bagay ay nawawala, nauubos, maglalaho. Nothing lasts forever, ika nga. Na wala pong permanente dito sa mundo. Amen? Lahat kumukupas, lahat nawawala. Ang sinasabi sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1 to 8. Amen? Na ang buhay po natin may kanya-kanyang kapanahunan. Amen? Kung kaya't sa ating buhay, kailangan po tayo na maging makontento kung ano man ang meron sa atin. Kung ma-realize po natin na ang buhay po natin ay may kanya-kanyang kapanahunan, ang buhay po natin dapat ipagkatiwala natin sa Diyos. Tanging siya lang po ang nakakaalam kung ano mangyayari at kung ano yung magaganap sa ating buhay. Amen? Ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin ay tayo po ay maging masiyahan, na kontento at magpasalamat sa lahat ng meron po tayo. So, pangatlo po na solusyon para tayo po ay mag-stop sa pag-compare sa ibang tao ay know your strength. Alamin po dapat natin ang ating kalakasan o yung lakas na meron sa atin. Amen?
ang ating katagumpayan sa buhay ay hindi dahil sa ibang tao, kundi ito ay dahil sa kaloob ng Diyos sa atin. Amen? Sa ating pagkaalam o kung paano po natin alamin ang ating lakas, isipin po natin, stop focusing on your weaknesses. Ito po yung lagi natin tatandaan. Stop focusing on your weaknesses and start focusing on your strength. Amen? Na dapat i-stop po natin yung mga mag-focus dun sa mga kahinaan natin, kundi umpisahan po natin alamin o i-focus kung ano po yung mga lakas na meron sa atin. Sapagkat kung nagfo-focus po tayo na alamin ang lakas na meron tayo o ito yung pinagkaloob ng Diyos sa atin, nagpapatunay po na magkakaroon po tayo ng magandang buhay. Nagpapatunay po na magbibigay ito sa atin ng less stress sa buhay. Nagiging confident po tayo at nagkakaroon po tayo ng satisfied feeling. Kaya nga, amen? Kung kaya dapat alalahanin po natin at meron po tayong lakas na pinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. At yun po ay dahil sa kaloob niya sa bawat isa sa atin. Amen? At pangalawa, and we learn from the strength of others. Dapat alamin at matuto din po tayo sa kalakasan o lakas ng ibang tao. Amen? Bakit po? Sa halip na ikumpara po natin ang ating sarili sa iba, maaari pong mauwi ito sa inggit o kaya insecurity sa buhay. Ang dapat natin gawin ay pag-aralan ang kanilang kahusayan at alamin kung ano ang pwede nating mapulot o matutunan sa kanila. I-acknowledge at i-admire po natin yung mga magagandang bagay sa pangyayari sa kanilang mga buhay. Amen? Kung ito po ay makakatulong at makapagbibigay ito sa atin ng benepisyo, hanapan natin ng application ang kakayahang matutunan natin sa buhay sa iba. Amen? So ito po yung kailangan nating gawin. Alamin po natin yung lakas na pinagkaloob ng Diyos sa ating buhay. Pang-apat po na solusyon para matigil po yung pagkukumpara natin sa ating sarili sa iba ay evaluate yourself and assess where you need to grow. Amen? Suriin po natin ang ating sarili kung paano po tayo mas lumago. Amen? Hangarin po natin na lumago hindi para maging kagaya o kamukha lamang ng iba. Make it your goal to grow into the best version of yourself and not just be a copycat of someone else. Amen? Na dapat, ang goal po natin, dapat meron po tayong sariling version sa ating buhay. At hindi po yung nangungupya lang po tayo sa iba na sinasabi po natin sa ating sarili, ay, gusto kong maging ganyan. Gusto kong gayahin siya sa aking buhay. No. Ang Diyos, pinagkalooban po tayo ng mga kanya-kanyang mga gift and talents. Kung kaya't sa ating buhay, kung malaman din natin yung sariling lakas na meron sa atin na pinagkaloob ng Diyos, meron po tayong sariling version sa ating buhay, sa ating sarili. Kung kaya't ito po yung dapat natin suriin sa ating mga sarili. Amen? Pangalawa, Christ-likeness should be our life goal. Amen? Na dapat ito po yung hangarin po natin na kung saan maging halimbawa po tayo na gaya ni Kristo, na maging katulad po tayo ni Kristo sa ating buhay, na ito po yung dapat makikita sa bawat isa sa atin, na ang Diyos ang siyang kumikilos, ang siyang naghahari sa ating buhay. Amen? Na sinasabi sa Philippians chapter 2 verse 5, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo. Amen? Sino po ba sa buhay natin ang ating Panginoong Yesus? Sino ba siya sa ating buhay? Ano po ba yung mga pinapakita niya sa ating buhay? Ano po ba yung mga ibinigay niyang mga fruit of the Holy Spirit sa ating buhay? Na dapat ito po ay makikita sa atin. Na dapat sa panahon ngayon ay magiging bagong Timothy po tayo sa panahon ngayon. Amen? Nagaya po ng itinuturo sa atin ng ating Panginoong Yesus. Na siya po ay, na kahit anak siya ng Diyos Ama,
na nasa kataas-taasan, siya po ay nagpakumbaba. Hindi po niya hinayaan na ang kanyang katayuan, ang kanyang posisyon ay inilagay niya sa atin. Kundi siya po ay nagpakumbaba, siya po ay inalay niya po ang kanyang buhay para sa atin. Para tayo po ay maligtas at mas higit na makilala siya. Kung kaya't nagkaroon po tayo ng pagkakataon na tayo po ay mabago dahil po sa Kanya. Kung kaya't wala po tayo ngayon sa ating katayuan bilang Kanyang anak, bilang Kanyang pinili, kung wala ang ating Panginoong Yesus na siyang nagbigay sa atin ng pagbabago, nagbigay sa atin ng transformation kung sino man tayo ngayon. Amen? Alam ko po na noon, ibang-iba po tayo kumpara ngayon. Maraming pagbabago ang nangyayari sa ating buhay. At dahil po yan sa ating Panginoong Yesus. Amen? Kung kaya't dapat hangarin po natin na patuloy po tayong lumago sa pagkakakilala natin sa ating Panginoon. Amen? Na hindi po dapat natin baliwalain, kundi dapat lagi po natin itong ipagpasalamat sa Diyos kung may mga nararamdaman po tayong pagbabago sa ating buhay. Amen? Ito po ay nagiging pagpapala sa atin. Amen? Kumbaga, sa ating buhay, ugaliin na po natin na laging yakapin yung pagbabago na ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Amen? Huwag po nating hayaan na nakawin ng pagkukumpara ng sarili natin sa iba ang galak na meron po tayo. Amen? Be thankful for how God uniquely wired you. Amen? Ibig po sabihin, magpasalamat po tayo sa Diyos dahil pinagpala at pinagkalooban po tayo ng buhay na natatangi. Amen? Na ito po, dapat lagi po tayong magpasalamat sa Diyos sa pangyayari ng ating buhay. Amen? At panghuli po ang ating conclusion, stop comparing yourself to others. I-stop po natin na ikumpara ang ating sarili sa iba. Life is not a competition. Life is about helping and inspiring others so we can each reach our potential. Amen? Na kung saan ang buhay po natin, hindi po ito kompetensya. Hindi po ito nag-uunahan. Kundi ito po, ang buhay po natin ay dapat merong pagtutulungan at nagbibigay ng inspirasyon sa bawat isa sa atin upang mas lalong mahubog kung ano man yung mga potensyal natin sa buhay na ipinagkaloob ng Diyos sa ating buhay. Amen? Be an example. Amen? Show kindness to unkind people. Forgive people who don't deserve it. Love unconditionally. Your actions always reflect who you are. Amen? Dapat pinapakita po natin na tayo po ay isang mabuting katiwala ng Diyos sa iba. Nagpapatawad po tayo doon sa mga tao na hindi karapat dapat patawarin at magmahal po tayo ng unconditionally o yung hindi po natin hinahangad na merong kapalit. Kundi ito po ay kusa natin ibinibigay dahil ito po ang Diyos ay kusa niyang ibinigay ang kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. At ito po yung magiging action natin para makita sa bawat isa sa atin kung sino po tayo, kung sino po yung pinaglilingkuran natin sa ating buhay. Na sinasabi sa 1 Thessalonica chapter 5 verse 11, dito na po tayo magtatapos. Ang sabi po dito, dahil dito, palakasin ninyo ang loob ng isa't isa at magtulungan kayo tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Amen? So, mga kawaybab, mga kaalab, palakasin po natin ang loob ng bawat isa. Huwag po natin isipin ang ating sarili na ikumpara kung ano man yung katayuan natin sa iba. Kundi ang bawat isa sa atin, magtulungan po tayong magpalakasan. Amen? Magtulungan po tayong magpalakasan, lalo na po sa panahon ngayon. Amen? Na kailangan natin ang tulong ng bawat isa. Amen? So, sa bawat isa sa atin, patuloy po natin
sa pamuhay na huwag ikumpara ang ating sarili sa iba, kundi magdepende po tayo kung anong pinagkaloob ng Diyos sa bawat isa. Amen? Amen? So, yun lang po. God bless at tayo na po ay manalangin. Heavenly Father, maraming salamat sa mga salita na patuloy na pinagkaloob niyo sa amin. Dalangin namin na itanim niyo ito sa aming puso, sa aming buhay, na magamit namin ito, Panginoon, bilang sandata sa aming buhay, Panginoon. Kung dumating man na yung mga pagkakataon sa aming buhay na ikinukumpara namin ang aming sarili sa iba, Lord, hayaan nyo ang inyong banal espiritu, ang bunga ng banal espiritu, ang siyang maghari sa amin, na makikita pa rin sa amin ang pagpapakumbaba na gaya ng itinuro nyo at ipinakita sa bawat isa sa amin. Dalangin namin na patuloy na puspusan nyo po kami ng kaalaman ng iyong salita at magamit namin ito sa mundong ito, Panginoon. Gawin nyo kaming ilaw at asin sa mundong ito, Panginoon. At gawin nyo kaming halimbawa at maging pagpapala sa iba. Maraming po salamat sa iyo ang papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy ang alab